Everything we have and all we do are meant for a higher purpose. True worship is not only in song, but in how we live each day with Him at the center. As we begin, let us remember that every act of obedience and every expression of praise reflect His glory. Amen! Good morning mga kapatid! Praise the Lord! Thank you choir for reminding us as Christians mga kapatid, let us live
for the glory of the Lord. Amen. Kaya't binabati po natin ang lahat mula po sa ating beloved Senior Pastor, Reverend Perovi R. Cadelinia. Palakpakan po natin mga kapatid ang ating pinakamamahal na pastor. Amen. Also, ang ating beloved Patriarch, Pastor June. Amen. Praise the Lord. Of course, ang ating dear pastors, Pastor Ver and Pastor Dennis. Amen. Ken kadatayo aming kakabsat. Also, we would like to welcome mga kapatid nga makikilala po natin mamaya our missionary to Vietnam. Amen. Missionary James Mariano po together with his family. Makikilala po natin maya-maya mga kapatid. Amen. Kaya as we start our service, may I request everyone to please stand as we worship God through singing. Mga kapatid, let us sing our first song as we glorify God this morning. To God be the glory. Amen. Together on the first now. To God be the glory, great things has done, so lovely the world that He gave us His Son, who is and His life, but so meant for sin, and open the life in that old day going. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Amen. Praise the Lord, let the people rejoice. To the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. The second verse. Oh, perfect redemption, the purchase of love. Amen. To every believer, the promise of God, the vilest of them who's truly believe. The moment from Jesus, a pardon altogether. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. On the last verse. Great things He has done, us great things has done, and praise our rejoicing through Jesus the Son. But you, Father and Creator, will be our wonder, our transport when Jesus was Cartaros. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Amen. As we worship God, mga kapatid, let us sing from our hearts and let us honor God with all my heart. Let us honor God with all our souls. Let us sing that song, I Will Honor God. Amen. Honors, I will honor God with all my heart. Amen. I will honor God with all my soul. I will honor God for His worthy. I will
pasasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang ipinagkaloob. Sing our last song, Salamat, Aking Panginoon. Amen. All together on the start first now. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking inalay. Ika'y mahalin at buong puso, maglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong kanilang ay ibigay. Sa krus ika'y namatay, man. At kung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong ililigtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Amen, Panginoon. Salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking inalay. Ika'y mahalin ang puso, maglilingkuran. Sing now on the second. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking, amen, pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ang iyong pinapatigay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. All Panginoon, salamat, aking Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking inalay. Ika'y mahalin at buong pusong maglilingkuran. Once again on the chorus. Salamat, aking Panginoon, amen, sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking inalay. Ika'y mahalin ang buong puso, maglilingkuran. Ika'y mahalin, ika'y mahalin ang buong puso, maglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Remain standing. Grab your Bibles. Let us have our Bible reading and opening prayer. Amen. Good morning po, Pastor Pruby. Good morning po, Pastor June. Good morning, it's BBC family. Alanday di Bibles tayo karabsat, lukiben tayo iti. 1 John chapter 4, verses 15 to 21. Masarakan kadigiti Bibles tayo karabsat in page 1375. Page 1375. 1 John chapter 4, verses 15 to 21. At dati amin ng karabsat. We'll be reading from the Ilocano version karabsat. Verse 15, the Bible says, siya sinuman agumura ken kapsat na, isuket managpapatay, ket amuyo nga awan timang papatay, nga dabiyag na nga agnanayon, nga agtaeng ken kuana. Ito'y ti pakaamuan tayo iti ayat ti Diyos, agsipod ta isu inted na ti biyag na, ama ipaay kada tayo. Ket rebeng tayo met kuma nga ited dagiti biyag tayo, ama ipaay kadagiti kakapsat. Ngem day ta agikot kadagiti sanikwa, daytoy alubong,
ket makita na ni kabsat na ngaglakam, iti pannakasapul, ket punitan na ti ayat iti puso na, kasano ti panagnaed ti ayat ti Diyos kenkwana. Ubing nga anak, saan tayo kumang agayat ti sao, wenno ti dila, no diket ti aramid, ken tinapudno. Ito'y ti pakaamuan tayo, at tao na tayo ti pudno, ket pagtalgedan tayo, dagiti puso tayo, iti sangwanan na. Verse 20, tano ti puso tayo, pabasulen na tayo ti Diyos dakdakkel, ngem ti puso tayo, ken amuna dagiti amin abanbanag. Ay ayaten, no ti puso tayo saan na tayo apabasulen, at dangarod iti panagtalek tayo iti Diyos. Nagpintas kakabsat dahiti paset iti nasantuan, asao iti Diyos nga intay binasa. May palagip ken may parangarang tinaindaklan nga ayat iti Diyos kada tayo. More than 2,000 years ago, when Jesus came to earth to die on our stead on the cross of Calvary. Thank God for the gift of life, amen? And thank God for the gift of eternal life. Tumamet tayo kakabsat, ikitem tayo digiti matatayo, intayo iti panagkararag. Naindakla na Diyos amami nga nahilangitan. Umay kami nga siyayaman, kun si pakumbaba, iti saklot, iti trono, iti parabor mo. Agyaman kami apo Diyos, iti naindaklan nga ayat mo kada kami. Agyaman kami, iti biyag nga agnanayon, nga inted mo kada kami, nga imawat ken nagtalek, ken ni apo mi nga Jesucristo, kas personal nga mangisalakan ken manubot mi. Agyaman kami apo Diyos, kadaytoy nga naindaklan nga ayat mo kada kami. Agpayso apo Diyos, awan iti anyaman apo Diyos, nga mabalin mi nga pangsubad, kadaytoy apo naindaklan nga ayat mo. Nudi iti panangipaay mi, di iti bibiyag mi, as si bibiyag daton, apagserbi ken pagdayaw ken ka. Dawatik apo iti panangbendisyon mo, daytoy kabuklan, iti serbisyo mi, aglalo iti panangidaulo, iti senior pastor mi, kas panangi kasabana ken panangisuro na kada kami. Kadagiti timeless and timely messages apo. Nga agpaay, nga taraon, pigsa sa lunat, dagiti spiritual apo nga bibiyag mi. Pangaasim apo tapakawanan na kami. Kadagiti amin nga basol mi. Dalusam kadidigiti nga bibiyag mi. Dagiti puso mi, dagiti panunot mi. Tapno at dagiti lugar nga pakaipalaunan, dagiti apo Diyos nga prinsipyo, ngayon kami manggan. Dawatek apo iti panang bendisyon mo, kadagiti amin apo Diyos nga sanctuaries mi, kadagiti amin apo Diyos nga outreaches mi, kadagiti amin nga kakabsat joining with us via online service apo. Dawatek iti panakisaritam in a very personal, in a very special way. Thank you so much, the Lord, for this wonderful time nga makapagdayaw kan makapagserbi kami ken ka. Amin di gito'y kararag dawat mi, tinagan ni Apuming Jesus. Amen. Amen. Thank you, Sir Ryan. Remain standing, mga kapatid. Amin nga naisalakan, shout Amen. Let us sing that song, Blessed Assurance, Jesus is mine. All together on the first now. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of blood. Born of His Spirit, washed in His blood. Todos! This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long.
us be seated po. Once again po, a blessed morning po, Pastor June, Pastor Provi, and to our resident pastors, and to our brethren in the Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, ako ay masaya na kasama kita ngayong araw na to. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Again po, Pastor, I am so grateful for this wonderful and great privilege po, Pastor, na iyong ipinagkaloob sa akin na kayo po ay aking masis this service po. Sa pagkakataong ito, ay tayo ay dadako sa ating weekly updates and reports. At habang ito ay ating pinapanood, let us be prayerful kung paano pa tayo na take part po sa mga activities sa ating mga ministries po. Let us witness how God worked amazingly throughout this week. As the first week of March comes to a close, we pause to thank the Lord for His goodness and faithfulness. Throughout the week, the gospel was shared, believers were strengthened, and ministries continued to move forward. Here are some highlights of what God has done through Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. The ministry did not end after the Sunday morning services. In the afternoon, our people went out into the communities, bringing the message of salvation. The Vintar Outreach gathered at Racimos Farm with 178 in attendance, including 34 first-time visitors, marking a wonderful start to this monthly Sunday afternoon Bible study this year. The Pasukin congregation ministered in 2 barangays, discipleship and visitation in Barangay Salpad, and a Bible study in Barangay San Juan, where 41 in attendance. The Lawag City congregation reached Sitio Bangkusay, Barangay Madiladig, distributing 24 gospel tracts with 8 professions of faith. The Lasam Outreach visited Barangay Nicolas and Barangay Malinta, distributing 20 tracts and seeing 15 professions of faith. The Lasam Outreach visited Barangay Nicolas and Barangay Malinta. The Sanchez Mira Outreach gathered for their afternoon service led by Pastor Dennis. And the Claveria congregation conducted a feeding program in Barangay Kapanikan. From town to town, one message was declared: salvation is found in Christ alone. While the gospel was shared in the communities, believers were also strengthened through Bible study. Last Wednesday, the Australia Outreach gathered online with Pastor Provi, with 31 attending for worship and the study of God's Word. That same day, the City of Batak Paway Outreach held a prayer meeting led by Pastor Ver. On Thursday, a Bible study was conducted in Barangay Kapakwan, City of Batak, with 22 attending. Also on Thursday, the Dingras Outreach reached Barangay Pacifico Marcos, where 46 attended, including 10 first-time visitors. Different places, but the same unchanging truth. The Word of God continues to be taught faithfully. Ministries continues wherever God places His people. This week, the gospel reached individuals in their daily workplaces, in offices, communities, and classrooms. A group Bible study was also conducted among students at Northwestern University, where believers are. The work of the ministries continues.
through the spiritual and moral enrichment class, biblical values continue to be taught to young people. This week, the ministry reached students at Santo Tomas Integrated School and Marcos National High School. Young minds are being guided by the truth that will last for eternity. We also thank the Lord for His work among our young learners. At Hosanna Montessori, children are being guided not only in academics, but also in character and faith. They are learning to read, to write, and to sing, and most importantly, to know God. Strong foundations are being built early in life. The gospel continues to reach people even during special gatherings. At a birthday celebration held in Golden Coin, Waipahu, Hawaii, Preacher Glenn shared the gospel to around 180 precious souls. Even in moments of celebration, the message of salvation continues to be proclaimed. Even in seasons of grief, Christ remains our hope. Yesterday, a necrological service was rendered in Barangay Cabangaran, Paway. The Word of God was preached clearly, bringing comfort, assurance, and the promise of eternal life through Jesus Christ. In sorrow, we point hearts to the Savior. God also continues to open doors in our communities. Last Monday, representing our senior pastor, Pastor Ver delivered a Bible devotion during the LGU Pasukin Flag ceremony. And last Tuesday, our senior pastor was invited to speak at a wellness program organized by LGU Claveria with the theme, Finding Meaning in Public Service with Grateful Hearts. Even in public service settings, God's Word continues to bring encouragement and direction. The training of leaders also continued this week. During Monday Preacher's class, our senior pastor reminded the men about the kind of men the church needs. The lesson emphasized humility as a strength, that strong men must also be willing to be corrected. Another important reminder was given on proper grooming, representing Christ with dignity. Then on Friday, the team meeting gathered care group leaders for training, equipping, advancement, and mentoring at the HBBC Lawag City Sanctuary. Servants from Lawag, San Nicolas, Vintar, Sarat, Dingras, and City of Batacpaway participated. God's work continues not only in the church, but also in homes. This week, fathers led their families in devotion using the lesson prepared by our senior pastor. The theme was respect. Respect means treating others the way God wants us to treat them. The lesson reminds us that respect matters because it is right, because it brings blessing, because it brings peace in the home, and because it reflects our relationship with God. Across every congregation and outreach, God is advancing His work with power and purpose. The main congregation pressed on faithfully, building strong foundations and reaching hearts week after week. The Pasukin congregation expanded its outreach efforts, stepping boldly into new areas with the gospel.
The Luwag City congregation ministered with consistency and compassion, touching surrounding communities with Christ's love. The City of Batak-Pawe Outreach proclaimed the gospel with courage, sowing seeds of faith in every opportunity. The Dingras Outreach continually teaching God's Word and guiding hearts towards spiritual growth. Across the Cagayan Outreaches, Claveria, Sanchez Mira, Lasam, and Apari, souls were reached, families were encouraged, and Good News Club centers continued to shine as beacons of hope. The Australia Outreach standing firm in its calling, faithfully serving and ministering in person and online. And in Hawaii, Christ-like compassion flourished as believers strengthen and encourage one another in every gathering. The first week of March has passed, and God has once again shown His faithfulness. His people keep serving, souls keep hearing the gospel, lives keep changing, all by His grace and all for His glory alone. Amen. Praise the Lord, and to God be all the glory. Indeed, ang pinakamasaya at fulfilling na gawin sa ating buhay ay ang gawain ng Diyos. Let us continue to be faithful as we serve our loving God. At this point, ay dadako na po tayo sa ating mga announcement at acknowledgement po. Please take note po, this afternoon, our senior pastor and his company, most especially the choral, will be at HBBC Sanchez Mira Outreach sapagkat po this afternoon ay kanilang pong ise-celebrate ang kanilang second year anniversary. Amen. Let us take this opportunity po to pray and kasapay ikararag iti senior pastor tayo for his good health and for the fruit that remains. Amen po. To God be all the glory. Sa pagkakataong ito, let us also recognize our birthday celebrants at ang mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary po. Amen? So, first of all, from March 5, Thursday po ay nag-birthday po si Tito Adrian Gorespe from Bacara. Amen. Happy birthday po, Tito. And then last Friday, Tito Victor Kakal from Bacara. From Hawaii, Sis Nelsie Hidalgo. Amen. And today, praise the Lord, ay magbe-birthday po sina Sir Vladimir Madamba. Happy birthday po, sir. At si Sister Andrea Manzanillo from Dingras Outreach. Amen. And also today, ito ay special sapagkat wedding anniversary po ni na Tito Ray at Tita Mary Jane Parico. Amen. A blessed wedding anniversary po. And also, wag na rin nating kaligtaan ang ating mga visitors. By the grace of God, we have 5 visitors po this morning. And as we call your name, please, tayo po ay tumayo for you to be recognized. Amen. First on the list, let us welcome Ma'am Jaren Domingo from Kaliwet, Libong. Amen. Praise the Lord, ma'am. And also from Kaliwet, Natasha Kaisede. Amen. Ma'am Natasha Kaisede. And also from Kaliwet, Strawberry Sebastian. Amen. Praise the Lord. Ket amin dagiti kakabsat, inawis ni Sister Mary Jane Domingo. Pero nga makabless dagiti kakabsat, iti regut ken gaget na nga agawis dagiti visitors tayo kakabsat. And also invited by Sir James Paul Amigo, Sir Mark Aris Aquino from Barangay 8, Agustin. Amen po, sir. Welcome to our church po. And also from Barangay 8 San Agustin,
Ma'am Marjorie Asiret. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating church. Your presence is a great encouragement and blessing to us. Now, let us stand as we sing our welcome song at huwag po tayong babalik sa ating... Ay, okay po. Ang ating Zoom participants, sorry po. At narito pa pala ang ating mga Zoom participants. Amen? Ang ating pinakamamahal na Patriarch, Pastor June, and Ma'am Cora. Amen. Good morning po, Pastor June and Ma'am Cora. At ang ating main church, ang HBBC Bacara. Amen. Kaway-kaway po tayo. Amen. Praise the Lord. And also, ang ating mga brethren from Lawag. Amen. Amen. City of Sunshine. Amen. From HBBC Claveria. Amen. Amen. And also from HBBC Australia. Amen. Praise the Lord. Marami po sila doon. Amen. And also from Dingras Outreach. Amen. Praise God. Marami sila. And also from Lasam Outreach. Amen. Praise the Lord. And ang ating mga brethren from Tuguegarao Outreach. Amen. Praise the Lord. Good morning po. And also from HBBC Hawaii, we have Sir M. Agunoy. Amen. Tita Minda. From Canada, we have Sir Rogin Calillo, Sis Marlene, Tito Errol. And also from Sacramento, California, we have Sir William Marquez. And also, Brother Rene, Sir Rene, and Ma'am Rina. And also from Toronto, Canada, we have Ma'am Riza Akebay. And from Las Vegas, we have Tita Teresa Agkawili and Ma'am Joanne Agkawili. And also from Hong Kong, we have Ma'am Marites. Sa atin namang lokal, we have Sir Angelo Martinez from Manila. Amen. And also Sir J.M. Natividad from Baguio. Amen. And last but not the least, we have Ma'am Louie Zalon from Manila. Amen. To God be all the glory. Let us all stand kakabsat as we sing our welcome song. And stand together, shake hands with one another, mga kapatid. On the tune now. There's a welcome, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. One more time. There's a welcome. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian welcome here. Amen. Remain standing. Let us sing the song. He lives within my heart. All together on the first now. I serve our risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. All together. I sing His hand of mercy, I
walks with me and talks with me along life's narrow way. Oh, in this right vision to impart. You ask me how I know it lives within my heart. Amen. You may be seated. Let us listen to the kids' choir. No matter the mistakes we make or the wrong paths we take, Jesus' blood covers and restores us. It reminds us that God's love never fails and His forgiveness is always available. Through His sacrifice, we are made new, free from guilt, and able to walk in hope and joy. Let us listen as the kids' choir leads us through the song, It's Under the Blood. Amen. Sino kada kay tinabless the message sa kanta? Your good works cannot erase your sin.
Religion cannot erase your sin. Being good morally cannot erase your sin. Only the blood of Jesus can erase our sin. And what a blessing that even our kids can sing that. Hopefully, as they grow older, they begin to understand the doctrine of the blood of Jesus Christ. Amen po ba? Sabi ng iba, tubig ang makakahugas ng kasalanan. Sabi ng iba, bautismo. Ang sabi ng Biblia, ang dugo ni Kristo. For our lesson this week, our topic was respect. Raise your hand if you can recite Ephesians 6:1. Okay, so come on, raise your hand. Let me see in lawag also. Ephesians chapter 6, verse 1. If you can recite Ephesians 6:1, raise up your hand. Okay? So we have how many? Raise your hand. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Dami Sige, okay lang. All of you can recite Ephesians 6:1. Go ahead. Isa-isa. Including lawag. Go ahead. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Grabe. Iya, no? Galing mag-English. Very lang ang kanyang English, ha? Good. Mana sa mami? Okay, next. Children, obey your parents for the Lord, for this is right. Amen? In the Lord. Okay? Next. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Next. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Bibinata na tong anak ko, pambihira. Wababa yung boses niya. Okay, next. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Anyone? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents for the Lord, for this is right. Amen. Who else? Okay. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Very good. Okay, next. Dito, si Keon. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pambiring galing naman ng konduktor niya na. Okay, lawag. Anyone? Our kids in lawag, Ephesians 6:1, go. Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Very good. Ephesians 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Very good. Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Very good. Anyone else? Among the kids? Okay, that's all. So lahat, may tatanggapin kayong premyo mamaya, ha? Okay, very good. Palakpakan natin. Now, give me everyday examples of respect. Okay, teka ha. Sa mga nagtaas, to those who raise their hand, sino tihan na naka-recite pa eh? Okay, 1 and then 2. Go ahead. Sige. Saying po at opo. Saying po at opo. Very good. Ganito po ha. Tulungan natin ang mga anak. Pag kinausap tayo at walang po, in a nice, friendly, parent way, we tell them, po, say po anak ko, ha? Po, ang ete, namo dito, di lain surong nanang na. Huwag natin gaganunin, ha? Okay? Because sometimes parents teach, but children forget. So, we help them. Kausap yung bata, po, ano po? Po anak ko, sabi mo, po. Okay? Alright, another example. Don't shout to mommy and daddy. Wahoo! Nagangabilibak. Dito ko, ubingan. Damat. Okay, another. Don't shout at mommy at daddy daw. Okay. Magmano sa lola at si lolo. That, very important. Very important. Okay? Dito sa church, we want to develop that culture that all the kids ay magmano sa lolo at lola. Lahat nga ng mga senior citizens, taas ang kamay. Kids, look at them. These are the lolo at lola. Tayo. Lahat ng mga senior citizen. Tayo. Everywhere. Come on, stand. These are the lolos. Ayan sila. Lolo Enteng,
Lolo Benedict, Lolo Jacobo, Lolo Kilio, Lolo tatay ni tatayan? Enesiano, Lolo Banlaigi, Lolo Victor, Lolo Angel, mabait yan si Lolo, Angel ang pangalan. Okay? Sino pa? Oh, Lola Linda, Lola Betty, okay. Oh, Lola Judy, oh. Lola Rose, dami kayo. Basta yan, mga lolo at lola, pag salubong nyo sila, magmano. Sa baba, magmano. Let's teach our children that. Amen? Okay. Any more examples? All right. Oh, sige, go ahead. Speak politely. Speak politely. Not interrupting. Okay? Not into. Ay, naulit. Not talking back to parents. Yes. Obeying instructions the first time. Amen. Not interrupting. Amen. Naibos. Okay? Naubusan siya. Naubusan. Next. Why is respect important? Why is respect important? Okay? We have 4 reasons why respect is important. Sino pa? Sino? Yuna? Okay, go ahead. It is right. It is right. Now, here's the point. Here's the point. Hindi sinabi sa Biblia, sumunod ka, igalang mo ang parents mo pag mabait. Igalang mo pag maganda ang pagkatao. Hindi conditional ang obedience. Hindi sinabi sa Bible na may condition, no. The Bible says it is right. So, regardless kung anuman ang ugali, personalidad, pagkatao ng ating mga magulang, ang ating pag-respect at pag-honor sa kanila is not solely based on who they are, but on the principle itself. That's in the same way how we treat people. Hindi natin tinitignan kung mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, disente o hindi. Hindi nakabase sa kung sino ang tao ang pag-respect. It's a principle. Naunawaan niyo po? Kasi sometimes, we tend to respect people for who they are. No, you don't respect people for who they are. You respect people because of who you are. You are a person who knows how to respect. It is right. Okay? Number 2. Yes. Go ahead. Hello? Yeah. Because it brings blessings in return. Because it brings blessing in return. Tubuan, would you like your children to be blessed in the future? Yes. Wala po yan sa talino. Wala yan sa talent. Wala yan sa galing. Nasa pagsunod ng Ephesians 6:1. Tignan niyo po, ang sabi ng Bible, this is the only command, the first command with a promise. Parents, if you want to prepare your children for a well-favored future, teach them to obey. Teach them to honor. Hindi po sa talino galing, nakasalalay ang favor ng Diyos sa tao. Nasa pag-honor at pagsunod. Tandaan nyo yan, mga kapatid. And we need to inculcate that. And I have to say that emphatically so that you will feel the gravity of that principle. Sometimes we want our children to excel in school. They should. But that should be an outflow of discipline. Not because we want them first, not because we want them in the top 10, for pride and for ego. No, it should be a product of discipline. It's always a product of character and value, not ego and pride. Naunawaan niyo po? That's why it's very important for us to consider this
principle. Kaya po, prayerfully, pinili ko ito at pinag-pray ko na maging lesson ito. Actually, it's only part 1. Okay? On Tuesday, I will submit the part 2. Every week po yan. And I'm consistent with this by the grace of God. Okay? Number 3, another reason. Meron ba sa lawag? Baka meron. Can we give a chance for lawag? Number 3, why respect is important. Okay, go ahead, Luke. Because it is right. It is right. Okay. Sige, very good. Next. Because it brings peace at home. It brings peace at home. Sino ba ang magulang na mapayapa pag ang anak suwail at matigas ang ulo at pasaway? Di ba? When respect is present, there is less shouting. You agree? When obedience and respect is present, less arguing and less tension. Anong nangyari sa aking sounds? Bakit ganito? Pakiayos nyo naman. Okay? Number 4. Fourth reason? Yes. Tapos na si Kuya Kek. Siya naman. God reflects our relationship with God. With God. It reflects our relationship with God. So, ganito po ito, gawin niyo po. Chine-check ko ang attendance. And I can pinpoint families here, and I don't want to say this sarcastically, but I just want you to know, baka akala nyo, lesson lang ako. I check attendance. I assign my staff to check attendance. Ngayon, pag sinabi ninyong nag-devotion kayo, pero hindi naman kayo nag-submit ng picture, I don't believe you. Kasi po, at the end of every Sunday, ini-screenshot ko yung mga nakasin ng lesson. Kaya pag sinabi mong ginawa mo, pero hindi ka nag-picture, alam ko yan. Kasi hindi mo nga nasin yung lesson, paano mo ginawa? Ini-screenshot ko yan. Today, I screenshot. Doon sa lesson, kaya alam ko, doon pa lang sa scene zone, alam ko kung sino ang nakakita ng lesson. Kaya pag sinabi mo, ay pastor, nag-devotion kami, kaya lang hindi ako nakapicture. No, I don't believe you. I don't believe you. I-screenshot ko yan eh. Alam ko kung sino ang tumitingin sa mga lesson na pinapadala ko, mga kapatid. Amen po? And I would like to say this. Ito, this is the attendance. From day 1, from lesson 1, this is the attendance. And I say this, not to prove my leadership. I say this because I care for every family. Puuna yung absat. Nalaklaka nga idaulwan di iti ubing, no da tayo ti unag ti pagtaengan, may idaulwan tayo ti anak tayo. Mas madali nating ilid ang mga anak. Kung tayo mga magulang, and listen to me, don't ever say you are too busy. Who made you busy? Who made you more busy than you should? You should not be more busy than you should, that you have no time to have family devotion with your family. Pampira mga kapatid, huwag sabing busy kayo, pagod kayo. Pag lagi nating sinasabi, sana maintindihan ako, pagod ako, busy ako. You know what you're saying? Nalulunod na ako. Nalulunod ka na. Gusto mo ba yan? Ayaw mo yan. Family yan. And we bring value to the family through the family devotion. So I encourage you all. Amen? Nagpo-fluctuate yung nagpo-fluctuate yung up and down yung attendance. Minsan, may 70 plus, minsan 50 plus, minsan 60, ganon. Ibig sabihin, hindi na ako consistent. Kakabsat, no inrugim ti may sangabanag, i-consistent mo. I-consistent mo, inrugim ti may sangabanag. Kaya, chinecheck ko po yung attendance, ha? At inaalam ko kung sino. I can pinpoint some people here na, 2 times ka nang hindi nag-devotion sa family mo. 3 times ka nang hindi nag-devotion sa family mo. Once ka nang hindi nag-devotion sa family mo. Naunawan niyo po? And I don't want you to feel this as a pressure. Kung kailangan ko kayong i-pressure, sabihin niyo, pinipilit ko kayo para for your own good to, mga kapatid. Is for the good of your family. Kasi tingnan niyo to, Okay. Hindi kayo mahihirapan sa pag-address sa problema ng mga anak. For example, pumunta kayo doon sa mall.
Oh, pumunta kayo dun sa mall. Biglang sinabi ng anak mo, Mami, bilan mo ako ng toy. Ang dami niya pang toy. Anong sasabihin mo sa kanya? Ang practical na isasagot mo dyan, kung hindi kayo nag-devotion, anong sasabihin mo? Hindi pa ngayon anak, wala pa tayong magandang sagot yun. Pero ang tamang sagot, anak, naalala mo yung lesson natin ng contentment? Ano ang sabi ng Bible? Let's not just teach our children street smart. Let's not only teach them practical reasoning, teach them with biblical reasoning. Naunawaan niyo po? Kaya sabihin mo lang sa kanya, anak, ano ang lesson natin sa family devotion and contentment? Recite mo ngayong verse, in whatsoever state I am therewith to be content. Ano ibig sabihin ng contentment? What I have is enough. So do you have enough toys? Opo. Do we still need to buy another toy? Not po, not this time. Good. O ito, respect. Nakita mo yung anak mo, di ba? Nakita ko halimbawa yung anak ko na hindi nag-respect sa old person. Dinaanan niya lang, zoom! Nandun yung matanda. Bakit tatawagin ko? Anak, do you remember our lesson on respect? Anong sabi ng Bible? Honor thy father and mother. Mga matatanda, elderly. Anong dapat mong gawin? Igalang sila. I'm doing this for our children. Mga kapatid, listen, do what is right. Kung kayong mga magulang, hindi nyo gagawin ito, kaslakay lati agilay-late hollow blocks, takay kayat yo, kakaasin to tagpalitada. Takay kayat mo kiwing-kiwing. Hamusurutan din na lintag No ti pa nag-hollow blocks na lintag, na ingpis ti palitada. Ngam no kiwing-kiwing ti hollow blocks na beng-beng ti palitada. Kakaasi di kiti anak nga mangituloy ti usto nga aramid, tadya naganak, hanay obra ti dapat ng obraan kakabsat. Parents, do what is right. Baka akala nyo, all of those excuses that you have right now will never count. Once ka di kiti anak, handa na catch, di dapat na makatch kakabsat. It will never count. That's why tayo ang mag-adjust para sa Biblia. Tayo ang mag-adjust para sa tama. Hindi yung tama mag-adjust para sa atin. Amen po? Parang nag-preach na ako ulit. Okay? Sa lahat ng mga nanonood mag-family devotion. Now, if there are some of you on the Facebook and YouTube, you have no access with our lesson, mag-comment lang kayo dyan sa section ng comment. Comment sabi niya. Comment, lesson. Yan, lagay nyo, lesson. Para yung staff ay i-reach out kayo at i-provide sa inyo yung weekly lesson. Ang ganda ng aming weekly lesson. Okay? Lesson 6 na to. Lesson 6 na. Lesson 6. Alright? Alo si Isandan. Thank you very much, kids, at palakpakan natin sila. Okay? To God be the glory. Oo. Alam nyo, as your pastor, kailangan kong gisingin kayo Oo. Ang kailangan nyo, hindi po tapik. Kung kailangan nyo ng tapik, tapik na paggising. Hindi yung tapik na patulog. Kasi iba yung tinatapik mo, lalong natutulog. Pag ganyan ang pastor, tinatapik ka, lalo kayo natutulog sa mga responsibilidad nyo. Ang kailangan ng pastor, gising. Yan, kailangan nyo ng ganyan para magising kayo. Gusto nyo yung tapik para makatulog kayo sa responsibilidad? O tapik para magising kayo? Yan. Okay? Praise the Lord. Let's continue. Go ahead. Amen. Thank you so much, Pastor. Lahat po ng masaya, shout Amen. Amen. Praise the Lord. Naragtagtultuloy ang gragrag sa kabsat. Kaya let us all stand. Let us sing one song. Let us sing Little by Little. Amen. On the verse now. Little by little in everything, little by little in every way, Jesus is changing me. Once I made a turn in my face, now I'm growing in His grace. Jesus is
ask for Sir Isagani Cadiente to pray for the offering. Let us pray, Kapsat. Apo Diyos, agyaman kami, Apo, tikinibag mo. We come to you this day with grateful heart, Apo, because of the manifold blessings, your goodness and faithfulness in our lives. Thank you for guiding us together. Tapos tapos adalamit sa saom. We pray that you give wisdom and boldness to our pastor, O God. We thank you for those lessons we shared na, Apo, a while ago. Katabi ko, Apo, to bless every family in this church. Apo nga, tuloy tapo ulit ang nasaya at wonderful things nga aramid. Tapos tapo at agbiag kami makayayot ni matang mo. Thank you, Lord, also for this opportunity to honor you through our giving. Bless us, O God, as we do this thing, all for your honor and glory. Forgive us also our shortcoming, O God. Make us worthy of all thine blessing. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Amen. Thank you so much. You may be seated. Praise the Lord. You know, we are so blessed today that we have a missionary to Vietnam visiting our church. At salamat sa Panginoon, last time, we hosted his brother, Pastor J.V. Mariano. At ngayon naman ay yung kanyang kapatid na si Pastor James Mariano, kasamang kanyang family, si Ma'am Grace, at saka si Precious ay kasama po natin ngayon. Salamat, Pastor, na sa itinerary mo ay in-include mo pa rin kami rito. Kasi we thought hindi na siya makadaan, pero praise God, nakadaan po siya sa ating church. So, let us listen to the update and reports of how the Lord is using and blessing them there in Vietnam. Pastor James.
Naimbag na bigat kada kayo, amen. Before that, I'm going to give a report for you. I'm going to sing a song first while you are watching my video presentation. Kasi pampatanggal ka ba? Kasi nervyoso po ako. Can you play the video presentation, sir? I hear the sound of the mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call at the midnight cry. We'll be going home when Jesus steps out on the clouds of gold. God's children that dead in Christ shall rise to meet Him in the air, and then those that remain will be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. I look around me and I see prophecies fulfilling on the sign of the time. They're appearing everywhere. I can almost hear my Father, and He says, "Son, get my children at the midnight cry. The bride of Christ will rise when Jesus steps out
maraming salamat po. Before I'm going to start my testimony, I'm going to say thank you for Pastor Provi, for our Patriarch, Pastor June, sa sumundo sa amin kay Pastor Bear. Hindi ko na mabati yung iba, amen? Marami na. But I'm going to say to you about thank you for your prayer for us that the ministry in Vietnam is growing. And I'm so thankful for this work and the privilege that I'm going to serve there in Vietnam. Kasi yung aming situation doon, hindi talaga kuminsan umaangat, kuminsan bumababa. Sometimes dumadami kami, darating yung police, may magre-raid sa amin, magsasabi na ganito. Sometimes we cancel our worship dahil sa tinatawag na may ganung mga situation. But praise God, we need to continue to serve God. Kasi the souls of Vietnamese is precious, like to us also, na kailangan natin gawin yan para may mga masave din. And then these Vietnamese people are going to evangelize their own people. And praise God, is because of that eagerness, and we're praying to God that we're going to continue that kind of ministry there in Vietnam. Nakikita ko na in the future, magkakaroon talaga ng mga matitrain tayo doon na gagawa ng gawain para sa Panginoon. And by the grace of God, na-meet nyo dito si Tabornok. Yung pagpunta niya dito, Pastor, talagang lang yun punta lang tapos babalik. When he saw this ministry, na-encourage siya. Na iba yung kanyang atmosphere, na iba yung kanyang thinking about the ministry. So that's why he decided to study in the Bible school. Kasi may return ticket po siya during that time yung pumunta po siya rito. And I'm so blessed na nagstay na siya. First year na po siya doon. And then, may blessing din na dumating yung kanyang older brother, yung oldest brother niya. Pumunta na rin doon sa La Carlota, nag-aral na rin ng Bible school. So please pray for them na dapat na matapos nila yung Bible school. It's because what is the reason why we need to bring them here in the Philippines? It's because the DNA of our soul winning. Tayo dito sa Pilipinas, nakita natin dito na yung tinatawag na gawain, si Pastor Provi hindi tumitigil when it comes into evangelism, yung tinatawag na soul winning, follow-ups. So yan yung gusto namin na madala doon sa Vietnam. Yan yung tinatawag na DNA na kailangan matrain sila dito, makita nila dito, magkaroon sila ng passion para sa kanilang kapwa Vietnamese doon. And we are praying na sana every year makapadala kami ng mga Vietnamese dito na makapag-aral ng Bible School. By the grace of God, we are two. We have a candidate. Makita nyo po dun sa mga dinidisciple namin. Bago namin ipapadala dito, ma-disciple yan. Meron na pong isang pinsan siya. At pinagpipray ko rin yung isang bata doon sa amin, graduating din ng high school, na hindi na siya titingin doon sa kanyang future na magiging software engineer. But I'm going to tell to him, I'm going to put into his mind, become a full-time minister and preach the word of God in Vietnam. Yun ang gusto kong install sa kanila. Kasi alam niyo po ba mga Vietnamese, ang thinking niyan negosyo, yung thinking niyan trabaho, yung thinking niyan magpayaman. Pero we were going to turn their minds, we're going to turn their hearts when it comes to the service of the Lord. Kaya po mga kapatid, please pray for us. Ngayon po, naghiwalay na po kami ng landas ng kapatid ko. Dati isang lugar lang po kami. Ngayon magkahiwalay na kami. Bakit? Sabi ko, kung may mangyaring masama dito sa amin, tatakbo ako sa iyo. Kung may mangyaring masama dyan, takbo ka dito sa akin. Yun po yung plan namin. Pero mga kapatid, we are not looking forward na tatagal kami sa Vietnam. Kasi yung Vietnam po ngayon, nag-introduction na yung 666 doon. Alam niyo po ba yun? Na dili kong dala yung aking cellphone. Doon sa Vietnam, kailangan kang mag-register ka doon. Magre-register ka ng VNE-ID. Naka-live ba tayo? Mag-register ka ng VNE
tatagal sa Vietnam. Mga araw namin, yung years namin doon ay bilang. So please pray for us that we can send more Vietnamese to train here in the Philippines, and someday, by the grace of God, we can start a new ministry, we can start a new mission, we can start a church there, we can plant many churches because of these Vietnamese people who trained here to preach the Word of God. Kaya tayo dito, mga kapatid, importante na meron talagang full-time preachers, full-time ministers na magpipreach ng Word of God, na yung thinking at yung heart niya ay pagpipreach ng Word of God. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Oh, what a wonderful testimony, Pastor James. Thank you very much. My heart burns within me for the souls of Vietnamese people, just hearing the testimony. And since we have no ministry in Vietnam, and perhaps the Lord may not open the door for HBBC to Vietnam, kayo yung pinadala ng Panginoon, it might as well be right for us to partner with you in Vietnam, as we already did. So, what is your greatest need? Ngayon po, pinaprocess ko po yung papers ni Mrs. na para makakuha siya ng TRC. So, pagbalik ko kasi may TRC na po ako, at TRC, ibig sabihin temporary residence cards, na nagbayad ako almost $500 for my 2 years TRC. So, sila Mrs. kasi may expire yung kanilang passport next year. So, kukuha lang po ako ng tag 1 year sa kanila ni Mrs. So, I think mga $1,000 po, Pastor. $1,000. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Okay. So after the preaching today, I announced yesterday sa ating GC, I hope the care group leaders did try to check on it and shared it sa inyong mga GC para naman ma-inform ang lahat ng ating mga kapatiran of the announcement I made that we have a missionary visit, and that aside from our tithes and our offerings, we are going to give an offering, a love gift for our missionary. They need $1,000. Amen? Oo, wag naman yung walang zero lang, 100. We can give more. And we'd like to partner with them. Malaking bagay po na itong ating maitutulong sa kanila ay kasama tayo at kapartner tayo doon sa pag-abot ng marami mga Vietnamese. I assure you with that, I know his heart in sa aming fellowship. It's not easy to really build a ministry in Vietnam if your thinking is short-term. But if you are thinking long-term, just like what they're doing now, they're starting to get one person after the other, pa isa-isa. Pero ang lahat ng ito ay nagiging future preachers, pastors, and missionaries. And in a long-term view, if they could produce 10 to 20 missionaries na Vietnamese people, they can help turn Vietnam upside down. Ang Saigon is what part of Vietnam? South. At ang ano yung Hanoi is the north side. North part. North part. So okay, saan ang north kanina? Yung north parang North sa taas, di ba? Apo, North. apo. Okay, ang Hanoi. Ang Hanoi po. And then sa baba, Yung Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Yeah, that's what I'm Ho Chi Minh City. And your area is Nearer to the border of Cambodia in Mukbay. dito. Apo, sa south pa rin po. South. South. Okay. Malapit sa Cambodia. At si Pastor JB, Nasa main city po siya ng Ho Chi Minh. ng Ho Chi Minh. Apo. Dito sa baba. Apo. Okay. So let's pray for the Mariano missionaries as they reach out to the Vietnamese people. Kahapon din po ay pinakilala niya sa akin ang isang pastor, si Pastor Blanco, Missionary Blanco. Can you imagine mga kapatid, si Missionary Blanco is almost a senior citizen. He started and established a work in Cebu City. Okay? Hindi lang ako nakakuha ng picture eh. Apo, sa Mualbual po siya. Mualbual, Cebu. Mualbual. Mualbual. Okay? Cebu City. And may malaking gawain na po siya, may mga outreaches, pero na-burden po siya for India. So, 3.5 years ago, he and his wife left the church, turned it over to their son.
who is now the pastor of the church. They started in India. Nasa India po sila. Kaya right away, nakita ko po yung kanilang self-denial, yung kanilang sacrifice, at hindi sila nagbibiro, hindi naglalaro, at hindi nagjo-joke-joke sa kanilang pagpunta sa India. And cost of living is quite high. Mukhang nasa 80,000 yung sinabi niya eh. They need 80,000 pesos per month sa kanilang monthly expenses to sustain the work. But in 3.5 years, alam niyo po, nakapag-baptize siya ng 2 doktor yata yung sinabi? Doktor na Indian. 2 doktor at 1 pastor. Na-save yung pastor. Opo. At nabaptize nila. Kaya, nung sinabi niya, sabi ko, God's favor is upon this pastor. Kaya, I promised him that we will include him in our monthly support for foreign missions. Okay? At last February, nagpadala na po ako sa ABC, kasama sila pastor, yung 3 months support, January, February, March. Kaya i-consistent po natin yung ating commitment. Consistent natin yung ating commitment for foreign missions. So we already sent the 3-month support, January, February, March. Amen? So, pinadala ko na rin po kay Pastor Blanco yung kanyang support. So we are including him in our missions budget of the foreign missionaries we are going to support. And we are still looking for more that we could help. Amen? The world is 8 billion plus people. Manulat attendance tayo dito eh. Manulat Bakara, manulat Ilocos Norte. Kat uray may nga tao, gagatan na timapan nga agibonan nagti ebanghelyo. It will take thousands of years for him before he could finally reach the 8.5 billion peoples in the world. But with missionaries like them, we can partner with them. They have a heart, they have a dedication for the ministry, and God will use them. Share-share na lang tayo ng reward sa langit pagdating ng araw. Amen po ba? So, I'd like to ask Ma'am Grace to come. Tulog na si Precious eh. Okay? But it has been a custom of our church na pag may visiting pastor and family, visiting missionary family, we always give a gift immediately to the wife. Kasi po, ang wife ang namumroblema sa groceries, sa pagkain, at sa pang-araw-araw ng pamilya na pagbabudget. Mahirap mag-budget pag walang i-budget. Di po ba? Ayan. So I'd like to ask my wife to come. Dito po sa taas. Anak kayo sa taas, Pastor. Okay. Nagising bigla, magbira. Kasi may gift para kay Precious eh. So, bigay natin yung gift ni Precious muna. Tap nung mamurmura yan. And for Ma'am Grace. Okay. Yung kay missionary, mamaya mag-collect tayo ng offering. Amen. After the service. Picture tayo. Okay. Amen. What a blessing. What a blessing. Thank you, Pastor James. Thank you din sa kanta ha. Ganda, ganda. Kinantahan niya tayo. Okay, to God be the glory. Why don't we all stand and sing that song to remind us, He wants me to pray, to give, and to go, that the world may know about Jesus. Awitin natin lahat ito ng masigla. Go ahead, Pat. All together now. He wants me to pray, to give and to go, that the world may know about Jesus. He's counting on me, He's counting on you. Point to your seatmate. Sabay, sabay. About point mo sa katabi mo, He's counting on you. Amen. Okay? Alam niyo po, ang Diyos natin hindi madamot. Right. Lalo na pag nakita niya ang motibo at goal at intention ng ating puso, ay hindi makasarili, kundi para sa kanyang kapurihan. Okay? Let's sing that song once again. Ready, go. He wants me To pray, to give and to go, that the world may know about Jesus. He's counting on me, He's counting on you, that the whole world may know about Jesus.
often calls in ways we do not expect, inviting us to follow Him with open hearts. We may not know exactly how to start, yet He asks us to begin with trust, courage, and surrender. When we take that first step, even in uncertainty, our willingness becomes a powerful act of faith. Today, let us boldly say, "Here am I, Lord." Because of His grace, we are no longer clothed in our sin, but in His righteousness. His robes for mine reminds us that Jesus took our place so we could stand forgiven and free. Now we rejoice in the gift of His perfect love.
Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, we don't deserve the love of God, but we praise God. Inted na itianak na para kada tayo. Amen. Kaya let us sing that song, Glory to His name, down at the cross where our Savior died. Amen. Sing with our hearts. Akas aday ti panagyaman tayo iti Apo. Amen. On the first now. When down at the cross where my Savior died, down where cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There at the heart was the blood applied. Glory to His name. Sing praise, and I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where it's you to be. Glory to His name. On the carols and glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Be seated. Let us listen to the HBBC choir. Jesus is not only our Savior, but our eternal King, full of mercy, truth, and unconditional love. His heart is compassionate, His ways righteous, and His presence brings peace that surpasses understanding. He is all powerful, sovereign over all creation, and His wisdom knows no limits. Today, let us honor His character, rejoice in His goodness, and declare the glory of the one who reigns forever, the King.
Everyone stand together or worship the King. Thank you so much, choir. Grabe, no? Teka, bakit parang walang impact sa inyong iba? Alam nyo dapat, pagkatapos kumanta ng choir, dapat tumayo kayo eh. Dapat tumayo kayo bigla. All hail Him King, Jesus. Turuan ko kayo ng tamang pag-worship, ha? All hail Him King, Jesus. Dapat tumayo tayo kaagad kanina. Malakpak. Lord, thank you. Okay? Let's sing that song or worship the King. When you are in church, be alert. When you are in church, okay? One more time right now, sing. Oh, worship the King. Oh, glorious song. Oh, grateful listen. His power, His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and painted with praise. Say it now. Oh, tell of His love and sing of His grace, whose robe is the light, whose crown of His face, His chariots of wrath, flooded thunder, clouds flowing, the dark is His path, on the wings of the storm. Bountiful care, your bountiful care, one on every side, it brings in the air, it shines in the light, it streams from the hills in essence to the plain, and sweetly distilled in the dew and the rain. Last verse, everybody. Frail children of dawn and feeble as frail, in you do we trust, Lord, find Thee to fail. Thy mercies, how tender, how fair will be, our Maker, Defender, Redeemer, and friend. When you sing, you do not only know the song, you don't only know the tune, you have to know the song. When we sing, we don't only know the tune, we know the song. Making melodies in your heart to the Lord. Lagay mo yung last verse. Ang series natin ay worship. And I would like, as pastor, pati hindi itong binigay ng Panginoon sa kahapon while I was driving, sabi ko, Panginoon, mukhang mahirap itong binigay mong series of lesson ko ng worship, ha? Kasi gusto kong tulungan ng mga members, may mga problema, kabigatan, pangangailangan, worry, stress. Parang gusto kong tumukoy sa mga ito, Lord, eh. Gusto kong mag-preach dyan. Pero itong binigay mong series of lesson, worship, what do you want to happen in our church? Ako lang, humanly, I like to talk about problems, about stress, about cares, about worries, to encourage your faith, to strengthen you. Pero itong series natin, worship. Tingnan mo yung last verse. Hindi yan. Yung kinanta natin. Frail children of dust. Do you know that's what we are? Frail children of dust. Tapok tinagapuan tayo. Narukop, narasi tayo. You don't feel that? Sino kada kayo nakapsut, tibagin ang kakapsat? Frail children of dust. Feeble as frail. Mahihina. In Thee do we trust. Wag po sa inyong gamot lang kayo nagtitiwala. Wag lang po sa inyong pera. Kung ikaw ay negosyante, ang Diyos ang nagbibigay ng kliyente mo araw-araw. Linggo-linggo. In Thee do we trust, nor find you to fail. Hindi ka nagkulang. God cannot fail us. Ano sabi? Your mercies, how tender,
How firm to the end. Ibig sabihin, hindi po nauubos ang pasensya ng Panginoon. Kahit late ka nag-church, hindi nauubos ang pasensya sa'yo. Kahit hindi ka nagde-devotion paminsan-minsan, hindi nauubos ang kanyang pasensya sa iyo. Our Maker, our Defender. Sino nag-devotion, Di Kalman? Ano yung title? Refuge. Our Defender. Pag tayo po'y inatake ng kalaban, ang refuge natin, ang Panginoon, Defender. Our Redeemer. And our friend. Oh, alam nyo, gusto kong labanan natin ang espiritu ng katamaran, espiritu ti kinasadut, kinasulit. Kakabsat, trabahom nga i-prepare ti biyag mo nga umay makigimong. No imay ka nakikapilya, di kita pela kang kanta kakabsat, ana aramidan na, revive na ka. For the whole week. Isong awan dapat agsusulit, agsasadot nga umay kapilya. It's your duty, you're worshiping God. Ngayon, pag dinala mo sarili mo rito, prepared, anong gagawin ng Diyos sa'yo? He will bless your heart. Agawid ka kakabsat nga, ungaong. And I don't want to say this to put you down. It's a reality. Why? We did not come prepared. Hanyol ulitin to maminsan deta kakabsat, wan. No umay kayo magkapilya, isagana tayo ti puso tayo, wan. Oh, uwitin natin muli yung verse na yan. And sing that from your heart to the Lord. Okay? Oh, sing that. Frail children of dust and feeble as frail. In thee do we trust. Okay? Everyone. Oh, wala mo ng music, ha? Everybody, go. Teka, ayusin mo yung sound. Ready, go. Frail children of dust and feeble as frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Sing your part. How firm to the ground, our Maker, Defender, Redeemer, and friend. That's worship. No, hamo na experience ni Apo Diyos, kathan na narik na kakabsat, hanggang may nag-worship, may ka na nakigimong. We don't just come to gimong, we come to worship God. Amen po ba? Okay. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much. I-bless nyo po ang aming lesson sa umagang ito. Empower your servant. Physically, I'm weak, not still feeling well, though recovering. And thank you, Lord, for this opportunity. I pray that you will bless the message this morning. It may not be a long message, short message. Pero I pray, Lord, na yung goal ay mai-pinpoint at mai-plant sa aming mga puso. Apo, nagriga, at nga naglakat, imang isurot at tao, Apo. Ngam amok nga no, ti Holy Spirit mo agtignay. Makonbiktar, dagiti puso mi, Apo. Agawid kami, nga hang natangken ti puso mi, no dikat napalok na nga paragan ka. Lord, bless us now. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may be seated. Alam nyo po, ganito ako magsalita kasi po, hindi kayo 1-year-old church, hindi kayo 5-year-old church. 40 years na po ang church. Sa mga church natin dyan sa Lawag, yung outreach natin sa Tugigaraw, sa Apari, Dingras, at lahat-lahat, gusto kong malaman po ninyo, itong church sa Bacara should be a model church sa lahat ng mga churches na ating sinisimulan at itinatayo. At ine-expect ng Panginoon na tayong mga nauna, sino dito ang matagal ng Kristiyano? 20 years na kayo rito. Oh, tayong mga 15-year-old,
Huwag po tayo yung mga pinapahatak. Kayo dapat yung tumutulong na humatak ng iba. Ini-expect ng Panginoon na hindi ka lang tumatagal, kundi ikaw ay lumalago. Sabihin nga natin muli, ready, go? Anong ini-expect ng Diyos? Hindi lang tayo, kundi tayo ay, bilang pastor, ginagawa ko ang lahat. Nagre-reach out ako sa inyo, nagpipray ako para sa inyo. Ako na mismo, mga kapatid, ang prayer ko lang naman ay madali po tayong matuto at mag-submit. Compliant tayo sa Panginoon. Hindi, yung huwag na nating pahirapan pa ang Holy Spirit. Amen ba mga kapatid? So isinasaayos natin ang worship. Okay? Yan yung series at topic natin for March and hopefully even April. No, January, February, March, until this month only. We are talking here about worship. Now, one of the reasons why I need to establish you in worship, mga kapatid, is because worship is a spiritual battlefield. Ang worship life, everybody say worship life. Kung ikaw ay Kristiyano, meron kang work life, meron kang family life. Pero dapat pinagbubuti mo ang iyong worship life. Hello? Makinig kayo na maayos. Amen po? Ulitin ko po. Pag ikaw ay Kristiyano, meron kang work life. Nahihinaan kasi ako sa aking monitor dito. Hindi ko naririnig ang boses ko eh. Malakas ba sa inyo? Klaro? I cannot hear myself from my monitor. Yan, that sounds better. Okay? Ang Kristiyano po, meron kang work life. Magaling ba kayo sa trabaho? Magaling? Panginoon po galing yan. May client kayo every week? Panginoon ang nagbibigay dyan. May mga pananim kayo? Panginoon po ang nagpapala dyan. May trabaho kayo? Panginoon din po ang nagbigay sa inyo yan. Mga anak, may baon kayong pumunta sa school kasi may trabaho magulang mo. May trabaho magulang mo kasi pinuprovide mo na pa. Panginoon po galing lahat yan. That's the bottom line. So meron kang work life, meron kang family life, pero ang pinaka-core dapat ng buhay Kristiyano, worship life. Sapagkat po, God created us to worship and praise Him. Revelations chapter 4 verse 11. Ilagay mo muna, Revelations chapter 4 verse number 11. Okay? To begin with. Revelations 4:11. Everybody, let's read that together. Go. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and praise. For thou hast created all things. They are and were. Who among of you are created by God? Why did God create you? Why did God create you? For what? Worship. To give Him what? Anong ibigay natin sa Diyos? Hindi po tayo create ng Diyos to receive. Create tayo ng Diyos to give. Ulitin ko po. Hindi tayo create ng Diyos only to receive. Create tayo ng Diyos to give. Don't just be on the receiving end. Isong agsasadot ka kung may makigimong kasi wala kang puso to give. Pero pagka sinabi sa'yo, may blessing ka, buhay ka, aktibo ka, alerto ka, enthusiastic, masaya ka. Kasi ang mentality ng tao, receive, 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 receive. But God created us not to receive but to give. Ang tatanggap siya, Thou art worthy, O Lord, to receive glory. Sino daw ang tatanggap ng glory? God. And honor, ano pa? And power. For thou hast created all things, and for thy pleasure, they are and were created. Now listen to me. Sinabi ko sa inyo na ang worship life is a battlefield. Ibig pong sabihin, hindi ka basta nagkakaroon ng isang dynamic na worship life na hindi mo ito pinaglalaban o inilalaban sa buhay mo. Pinaglalaban mo ang trabaho. Kaya kahit umuulan, go ka.
Kahit may sakit, go ka. Pero bakit kung worship, may sakit lang konti, hindi na nag-church? Naulan, hindi na nag-church. Ibig pong sabihin, hindi mo pinaglalaban ang worship life mo. So I'd like to challenge you today, ipaglaban mo ang worship life mo. Hindi nyo po kasi nakikita ngayon, kasi nga, ang mindset mo, anong makukuha ko, anong makukuha ko, anong makukuha ko. Yan ang problema sa tao. Paano palitan yung mentality anong makukuha sa anong maibibigay? Ang purpose mo, hindi kung anong makukuha, kundi anong maibibigay. You are not created just to receive. You are created to give glory to God. Okay, now, worship life is a battlefield. Now, simple lang po, pakinggan nyo maigi to, hindi ko na siguro didiscusin. Alam nyo tong outline ko, dalawa eh. Dalawa. Pero memoryado ko, by the grace of God. Ito yan. Ang diablo po, dalawa lang ang pwede niyang gawin sa buhay mo. Dalawa ang pwedeng gawin ng diablo sa buhay mo. Attack at track. Ulitin ko. Dalawa lang ang pwedeng gawin ng diablo sa buhay mo. Attack at track. Yan. Either you are under attack or you are being attracted. Naunawaan niyo po? Ulitin natin. Anong pwedeng gawin ng diablo sa'yo? Go. Attract. Now, ang goal ng attack and attract ay para alisin yung worship life mo. Kaya ko po ini-establish kayo sa worship life kasi po purpose mo yan. Pero ang diablo, ang ginagawa sa'yo, he comes to attack you and he comes to attract you first. He comes to attack you to remove your worship life. And he comes to attract. Ano yung attract? Itempt ka. Para i-replace ang worship na imbes na yung sigasig mo para sa Diyos, hindi na. Pumunta ka sa church, wala kang sigasig. Napalitan. Kaya bilang pastor, gusto ko kayong i-establish sa worship. Ngayon, nung Sunday, sino yung tao sa Biblia na ating tinalakay? Very good. Ulitin natin, sino yung tinalakay natin last Sunday? Anong ginawa ni Satanas kay Job? Attack or attract? Attack. Bakit inatake ni Satanas si Job? Bakit? Why did Satan attack Job? Come on. Yes, he wants to remove his worship to God. Ba't ka inaatake ng sakit? Ba't ka inaatake sa negosyo mo? Humihina, humihirap. Ba't inaatake yung pamilya mo? Ba't inaatake ang negosyo mo? Bakit inaatake yung trabaho mo? Are you listening now? Ikaw naman tong naghahanap ng solusyon. Hindi solusyon ang kailangan mo. Worship ang paigitiin mo. It's good to be a practical person na pag may problema, hanap ka ng solusyon. Pero sa kakahanap mo ng solusyon, wala ka na sa church. Kasi imbes na nag-church ka, pumunta ka ron para umutang. Imbes na nag-church ka, simalog ka di baybay, isupay ta kwarta. Imbes ka nag-church ka, punta ka sa bukid. Imbes na nag-church ka, napang ka nagtrabaho. Imbes ka nag-church ka, napang ka nagnegosyo. Bakit? Kasi may problema ka. At anong ginisip mo? Solusyon. Kapatid, hindi solusyon ang kailangan mo ngayon. You are under attack. Yan. God wants to have people who are not only solutionists, but worshipers. Are you a good worshiper? Alam niyo ginawa ni Satanas kay Job? Inatake. Una, kinuha yung kanyang negosyo.
Tinignan po natin last Sunday, gaano kalawak, kalaki ang negosyo ni Job. 3,000 sheep, 500 camels, yoke of oxen. Napakalawak, napakadami. If you are in that situation, sana all ka. The richest man in the East, a man of character, upright, one that feared God, one that stood evil. In just less than one day, the attack was so severe, parang Iran. Missile, pak, 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 pak. Wala siyang time na makabawi. Iniisip niya pa lang yung sumbong na wala na po ang iyong mga tupa. Here comes another servant. Kinuha na rin yung mga oxen mo. Patay. Hindi niya pa naiisip yung problema, hindi pa nagsisink in. Another servant came. Lahat ng anak mo, patay. Hindi pa nagsisink in sa kanya yung problema. Another servant came. Pati mga camels mo, patay na rin. And when everything was gone, if you're in that situation, what would you do? You would grieve. Did Job grieve? He did. But he did more than grieve. He did more than grieve. Ibig sabihin, hindi lang po siya nagluksa. Sapagkat gusto kong makita nyo from a biblical perspective that worship is a battlefield. Purpose mo yan bilang tao at purpose mo yan bilang Kristiyano. At kaya pag may mga nangyayari sa buhay mo, ito'y atake ng dyablo sa iyo at ang kailangan mo ay hindi lang solusyon sa problema, kundi ang kailangan mo matibay na allegiance at loyalty sa Diyos. Tignan niyo po ang sinabi ni Job. Dumako tayo, Job 1, verse number 20 and down. He was attacked. Job chapter 1, verse 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. What did Job do? He worshipped. Hindi nawala ang worship life. Tanong, nagtagumpay ba ang dyablo kay Job? No. Ganyan din ang gagawin ng dyablo sa atin, mga kapatid. He comes to attack your business, your job. He comes to attack your health. He comes to attack your family, and be mindful, be sober, and say, God, I am under attack. I will do like what Job did. He rent his mantle, worship to the ground. Verse 21, anong ginawa niya? And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Binigay ng Panginoon. Kinuha niya rin. Blessed be the name of the Lord. Huwag na nating patagalin. Are you under attack right now? Are you under attack right now? Physically, mentally, verbally, emotionally, spiritually, financially. Are you under attack right now? And do you know why the devil wants you to do that? So you will worry. So that when you worry, you don't worship. Pero pag naunawaan mo tong truth na to, kapatid, you will not give in to worry. But you will just worship God like what Job did. At ang hindi nyo alam sa kwento ni Job, sa bandang huli, ibinalik din ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, dinoble pa. That's why, mga kapatid, bilang pastor, it will be a great blessing for me to have established you in your worship life, that when your family is under attack, financially under attack, emotionally under attack, physically under attack, pero naiisip nyo, hindi, atake lang ng Satanas to, atake lang ng dyablo ito, hindi ako pababayaan ng Diyos, siya ang nagbigay, siya ang kumuha, hindi maapektuhan ang aking worship life. Yan ang worship life ng Kristiyano. Okay, so i-close natin yung page sa buhay ni Job. At habang close natin yung page, sana po, nag-sink in na po sa ating lahat. Ngayon naman, if Satan will not come to attack you, he will come to attract you. Our example today is the Lord Jesus Christ.
Let's look at Matthew chapter 4, verses number 9, 10, 11, 12. And again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. Punta sila sa bundok. And showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Christians, we are not of this world. Though we may see the glories and kingdoms of this world. You know, I've been in many places, Europe, US, Australia. You see the kingdoms of this world. You see the glories of this world. Dalawa makita mo dyan, glory and gold. Glory and gold. Gold is the wealth. Glory is the work of men. Buildings, towers, iconic towers, signature things, you know, wealth and the work of men. Glory and gold. Yan ang makita niyo po. Are you with me? Okay now. So, anong ginawa ni Satan? Verse 9. Verse number 9. And saith unto him, all these things will I give unto thee. Wow. I will give unto thee. If thou wilt what? Anong ginawa ng diablo kay Jesus Christ? Attract. Listen to me now. What will the devil do? What did the devil do to Job? He what? Attack. What did the devil do with Jesus? Attract. Pinakita niya yung kingdoms and glory of this world and said, I will give this if thou wilt bow down and worship me. What a realization today. Na bilang Kristiyano, gusto kong ma-realize mga kapatid, from the very beginning, Satan wants worship. Okay, let me explain. In Isaiah chapter 12, if I'm not mistaken, or chapter 14, Isaiah, he was then Lucifer. At ang sabi ng Bible, in Isaiah, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Sinong nahulog mula langit? Lucifer. He was an angel. O son of the morning, how art thou cut down to the ground, which this weaken the nations? Anong ginagawa ng diablo sa mga nations? Weaken. Weaken the nations. Continue. Okay? For thou hast said in thine heart, ito yung naisip ng diablo, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. In other words, this is Satan in the making. Nung siya pa po ay Lucifer, he wanted the place of God. Number one, he wanted the what? Number two, he wanted the position of God. He wanted the power of God. And he wanted the people of God. Kaya ang labanan sa buhay mo, hindi hirap at ginhawa. Ulitin ko po. Ang labanan sa buhay natin, hindi po hirap at ginhawa. Kasi kahit nasa hirap at nasa ginhawa, ang totoong labanan, yung worship mo sa Diyos. Ulitin ko. Ang labanan sa buhay, hindi hirap at ginhawa. Ang totoong labanan sa buhay, yung worship natin sa Panginoon. Because from the very beginning, Satan wants worship. That's why he makes life difficult para alisin ang worship. Kaya ang tao ngayon, pag in-invite mo sa church, anong sasabihin sa'yo? Wala nga akong pera mag-church pa ako. So what did the devil do? He offered success. He offered money. He offered opportunities. Many things of this world. Para alin? Para doon ang tao at hindi na sa Diyos sumamba. Papahirapan niya ang tao. Yung iba naman, payayamanin niya. Ia-attract. Yan ang ibig sabihin nun. Pahirapan at payayamanin. Ia-attract ang tao. Bakit? Para imbes na sa Diyos sumamba, doon na lang. That is why the real battle in life is not mahirap at ginhawa. Ang real battle, nakikinig ba kayo mga kapatid? Sino sa'yo nakakaramdam ng hirap sa buhay?
Okay lang yan. Basta yung worship life mo, maayos. Kasi si Job, mas mahirap yung pinagdanasan kaysa atin No. Sino sa'yo nakakaranas ng medyo gumaganda yung buhay? Huwag kang padadala dyan. Mahalaga, manatili yung worship life mo. Pag medyo dumadaming opportunities mo, umaangat ang buhay mo, napopromote ka sa trabaho, huwag kang padadala dyan. Hayaan mo lang na ibigay ng Panginoon sa'yo, pero huwag kang padadala. Manatili ka lang doon sa dapat purpose ng buhay mo. Worship God. Nakikita nyo ba yung buod, mga kapatid? Yan lang po ang preaching natin. Wala na. Yun lang. Magtatapos na ako. I just want to give you this truth today. And with this knowledge, it makes you wise with your life. Yun lang. Kaya po mga kapatid, in practical application, naunawaan nyo ngayon na ang totoong problema at labanan sa buhay, hindi hirap at hindi ginhawa. Ang totoong battlefield, yung worship life. Ulitin ko paulit-ulit ako. Nagsimula tayo po kay Job, in-attack. Pero anong response ni Job sa problema? Nag-worship sa Panginoon. Si Jesus Christ, in-attract. Pero anong response ni Jesus Christ kay Satanas? Ituloy mo yung verse. Jesus answered and said unto him, Matthew chapter 4, Get thee hence, Satan. Pumanaw kadtoy Satanas. Lumugar ka sa aking likuran, Satanas. At it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Dalawang magkaibang sitwasyon, magkaibang strategy, pero isa lang ang tinutumbok na maalis ang worship life natin sa Diyos. Kaya pag humirap ang buhay mo, may kinalaman ang dyablo dyan, at isa lang ang gusto niyang gawin sa'yo, mawalang worship mo. Pag ikaw naman ay yumaman, hindi ibig sabihin palagi na ang Diyos ang nagbibigay dyan. Malamang, hindi sa pagyaman. Pag ikaw ay prinesentahan ng kadami-daming opportunities, ang saya-saya mo, sabi mo, grabe, dati problema ko, magbukas ng pintuan. Ngayon, ang problema ko, piliin kung saang pintuan. Huwag ka masyadong kampante dyan. Ang bantayan mo, worship life mo pa rin. Kasi inaakit ka ng dyablo, kaya't ikaw naman itong naakit ng dyablo para kahit linggo, andun ka nagtitinda, andun ka nagtatrabaho, andun ka kumikita ng pera. Kasi sa isip-isip mo, sayang. Kaya mga kapatid, worship life, doon tayo dapat ma-establish. Sa hirap at ginhawa ng buhay, worship life ang pagbutihin natin. Pag tayo inatake, pagbutihin ang worship life. Pag inattract tayo ng dyablo, pagbutihin pa rin natin ang worship life natin. Protection nating Kristiyano yan, mga kapatid. At dahil dyan, pagbutihin natin ang ating worship life. Dahil dyan, mga kapatid, kinakailangan pagbutihin mo itong tatlo, time, talent, treasures mo. Your time, ilaan mo dyan sa Panginoon. Iso nga kakabsat, pag kayo pumunta sa kapilya, huwag kayong pumuntang pagod lang. Huwag kayong pumuntang mga puyat. Pinuyat mo, pinagod mo ang sarili mo ng buong linggo, pupunta ka lang dito. Di ba magpasalamat ang Diyos sa akin? Dinala ko na ang sarili ko rito Huwag naman. Pumunta ka rito para magsamba. Huwag mong dalhin ang buong sarili mo ritong pagod lang. Kaya pag Sabado ng gabi, matulog ka ng maayos. Parang ikaw yung ikakasal kinaumagahan. Na yung gabi before, hindi ka dapat magpapa-stress, hindi ka magpapapuyat, kasi ayaw mong mag-collapse ka habang nasa stage ka. Although hindi tayo ang sentro ng worship, ang Panginoon ang binabantayan natin that we do not become too engaged with work and with problems that our worship weakens. Nga di ka pa'y makakantan, kumapsot ti worship life mo. At pag tinanong, bakit ganyan ang worship life mo? Pagod ako Sinong pumagod sa'yo, Diyos?
The Lord will make you tired that you cannot worship Him? Yung iba naman bakit wala ka nung Sunday? Ay, naku Brad, busy ako. Who made you busy? Will God make you so busy that you have no time to worship God? Evaluate it now. Hindi po tama. Nakastat-plastar tayo, nga permi bambanog tayo, puyat tayo, gaputa adut kwarta, adut opportunity, sige tayo amin. Isulat tat makikita tayon kakabsat. You're being attracted. And I am preaching today, I am not against blessing. I am not against wealth. But I am for being sober, being vigilant, being watchful. At baka yung pinakapangunahin sa buhay mo ay humihina ka na, nakakaligtaan mo na. Maliwanag ba mga kapatid? Oh. Time, talent, treasure. Engage yourself. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lang time. Kaya next time, let's do our best to come on time. Sa trabaho, hindi tayo nalilate. Pag may tumawag sa'yo, hindi ka na late. There is something wrong when at work, you don't get late. When you with your appointment with business, with work, you never get late. You are so attracted by the kapalit. Pero ang church, porke, pag uwi mo, wala kang dalang milyones, parang hindi mo siya tinatrato na maayos. Because of that mentality of what can I receive instead of what can I give. Mga kapatid, ang daming ikot nitong preaching ko, pero yun lang yung punto ron. Attack, attract. And you know, as a pastor, it really burdens my heart to see us come to church not prepared. Sing na hindi man lang kumanta na maayos. Ang ganda-ganda ng choir, ang ganda-ganda ng mga awit, hindi tayo maka-amen. Kasi ang nasa isip mo pa rin, yung pautang mo, yung mamaya, merong kang kadil, magmi-meet up kayo, pera na naman. Mga kapatid, nawawala ang worship life mo. Samantalang mga kapatid, ang Panginoon napakabuti sa atin. I hope you get the point this morning. The real battlefield of life ay hindi po yung hirap at ginhawa. Sapagkat minsan kahit ang hirap at ginhawa, sovereignty ng Diyos yan sa buhay natin, atake ng dyablo yan o attraction ng dyablo yan, ang mahalaga worship life. I showed you two persons in the Bible. One ay naghirap, si Job. One ay inattract ng kayamanan, ang Panginoong Hesukristo. Pero isa lang ang binantayan nila, yung kanilang worship life. Nung nawala lahat kay Job, nagsamba. Nung inattract si Jesus, sinagot ng diretsa ng dyablo, "Thou shalt worship the Lord thy God." Kaya mga kapatid, pag humirap ang buhay mo, worship. Pag nawalan ka ng trabaho, worship. Pag nabalitaan mo, sinabi ng doktor may cancer ka, worship. Pag sinabi sa eskwelahan, hindi ka nakapasa, just worship. Pag ikaw ay inatake ng kapitbahay mo, worship. Ngayon naman, pag maraming mga opportunities sa buhay mo, huwag ka padadala, worship. Yun lang po. At sana next Sunday, prepare tayong magsamba. Build your worship life. Establish your worship life. Panginoong Diyos, salamat po. It's just a very simple message. But it makes all the difference. Na mag-shift yung aming mind that the real battlefield of life ay hindi po sa pakikipaglaban sa hirap at hindi rin sa pakikipaglaban sa pagyaman. That the real battlefield in life is our worship life. Nakita namin sa buhay ni Job
Inatak ng dyablo na wala lahat. Pero hindi nagtagumpay ang dyablo sa kanyang layunin na alisin ang kanyang worship. At Panginoon, sana maunawaan ng bawat isa sa amin ngayong umaga na pag dumating ang mga atake ng dyablo sa buhay namin, although emotionally nakaka-discourage man ito, pero isipin namin na atake lang ng dyablo ito upang alisin ang aming passion to worship you. Ganon din po sa buhay ng aming Panginoon Jesucristo, Ama. Salamat sa kanyang example na nung tinempt ng dyablo, andun na siya sa punto na susunggaban ito. But he maintained a straight answer. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Panginoon, that is just my prayer. And I don't know if the way I framed the words I said were clear or not, but you know my heart that I did what I can and the best that I could to just establish one important truth to your people. Whether Satan attacks or Satan attracts, we are careful to realize it's not about hirap o pagyaman. It's about our worship life. And that we need to establish our worship life. At dahil dyan, Panginoon, pagbubutihin dapat lalo namin ang aming worship life. Hindi kami malilate sa church, ipiprepare namin ang aming mga puso na umawit, magsilbi, mag-engage, at ibigay ang nararapat para sa iyo, Panginoon. For thou art worthy to receive honor and glory, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Salamat, Panginoon, na by your grace, we are on the right track. Sinusundan po namin ito, Panginoong Diyos. Nawa po, kung may mga bago na nag-a-attend, huwag sila sanang magulat sa mga ganitong klaseng preaching. Ito po ay paggising sa katotohanan. Kung worldly kami mag-isip, Panginoon, wala ka sa isip namin. Pero pag na-set up ang worship sa amin, ikaw ang laman ng isip namin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Continue to bless this ministry. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen. Simple lang, ano po? May natutunan ba kayo sa message ngayong umaga? Ano yung dalawang gawin ng dyablo sa atin? At ano yung totoong battlefield ng buhay? Sabihin ko po sa inyo ha, kung tayo po ay kumakayod, hindi po yan ang totoong labanan. Nagkikipagkompetensya kayo sa mga kalaban, hindi yan ang totoong labanan. Pag ang Diyos inutos na sa'yo mapunta ang lahat ng kliyente, kahit anong gawin ng kalaban, sa'yo lahat pupunta. Maniwala kayo dyan. Hindi kayod sa buhay ang totoong labanan. Worship life ang labanan. Pag sinabi ng Diyos, kayong lahat na buyer, kay Angie, lahat ng buyer, tatawag kay Angie. Totoo yan, Angie. Hindi kayod sa buhay ang totoong labanan. Worship life. And all of God's people say, mamayang hapon po, just to make quick announcements, we will leave at 11:30. My family, kasama si missionary, and the choral. So, kakain muna kami. Kung kayo po ay may sasakyan, okay? I'd like to encourage you to come to Sanchez Mira. 3:00 naman magsisimula yon. So, you can travel by 12 o'clock. Maaga pa naman eh. Sa Australia, maraming salamat. We now dismiss you. You can travel with us, maybe 12 o'clock kayo mamaya or 1 o'clock, so you can be there, Sanchez Mira. Sino kada kayo dalugan ng Umay? You like to come? Come on, stand up. Stand. Pastor, kahit meet Umay. Kasi may nagtatanong sa akin kahapon eh. Para alam ko, yan. Si Prince, si Rexy, 2 sasakyan na yan. Sino pa? Si Romel, si Engineer. Yung iba, may sasakyan kayo eh. Ayaw nyo pagamit? Saan kayo pupunta mamayang hapon? Anong gagawin nyo? Opo,
para po yung iba na walang masakyan ay pwedeng makisakay sa inyo. May MB tayo dyan na 2 at pwede nating gamitin yan. Amen po? Medyo maulan ngayon sa Cagayan. Di ko kayo pipresyurin ha. Pero si Pastor, yung mga salita niya masyadong sharp. Parang patawa naman yan si Pastor. Parinig naman yan si Pastor. Maganda pagka medyo naramdaman mo. Amen? Okay, so dito po kayo mamaya para yung mga kapatid na walang masakyan ay makisakay sila sa inyo. Amen po ba? Okay? At yung other outreaches natin, pupunta sa mga barabaranggayan. May instruction ako nung Friday night na kanilang gagawin. They are going to have a prayer altar sa mga barabarangay. We are going to claim those people for the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Okay, so praise God. At maaga pa tayong uuwi. Tumayo tayong lahat. Let us sing, I have been blessed. I have been blessed. On the verse now. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, in the bed of horizon, right every day, even this world never could say, I have been blessed. Warmth in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, food on my table, and a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed, that's so much to me. Precious are His souls, all you and me. No way I could count them, it's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I live. I have been blessed. Father and mother, who nurtured and raised, sisters and brothers, memories made, our pastor to lead on, the
now we are going to give a special offering for our missionaries. So let us pray. Heavenly Father, salamat Panginoon. Pati itong giving, kailangan naming bantayan ng puso namin. We don't grow selfish. We don't grow covetous. We don't grow materialistic. We don't grow earthly-minded. But we grow godly. We grow generous. We grow cheerfully in our giving, Panginoon. Talaga, dating a message itanga aldaw. Isut tumatak ti panunot mi. That's why we need to be sober and to be vigilant. Because the devil, as a roaring lion, walketh about, seeketh whom he may devour. As we give this offering, bless this, Lord, as our partnership with the missionary with their need. Hindi man namin ma-provide lahat, but we would like to take part under immediate need right now, $1,000. And bless as we give, Panginoon, and provide for their need. In Jesus' name, amen. You may be seated. God bless you as you give. Praise God. At I'd like to recognize our visitors. Si Brad Michael, 2 Sunday ko na siya nakita, yung asawa ni Sonia. Tumagdal ka man, Brother Michael. Ayan. Sana tuloy-tuloy. Maraming salamat. At yung kapatid ni Sis ano tinaga mo? Asawa ni James? James Paul? Ano tinaga mo, sister? Marian. Oh, yan. Kapatid ni Marian. Brad, tumayo ka nga. Ayan. Oh. Wife? Family? Your family? Asawa family, please, sister. From Barangay 8. Ayan, oh. Nagbakasyon kayo? Nagbakasyon? Ay, hindi. Akala ko nagbakasyon. Dito kay Barangay 8 nag-stay? Is it very good? Okay, maraming salamat. Akala ko sa ibang lugar kayo nag-stay. Okay? At yung mga bisita natin na nandito. We have Sarat folks today. May mga galing tayo ng Sarat. At from Bintar, may mga taga-Bintar tayo. Mga kapatid, huwag tayong tamarin. Amoyot labanan nyo. Deta pa nagsulit tayo nga para ti Apo. Hangke agsulsulit no para ti Apo kapsay. Hanyo pagsasadutan, pagsusulitan no para ti trabaho ti Apo. Labanan nyo yan. Kung para sa Diyos, dapat masigasig tayo. Amen? Oo, hanggang dito, Domingo manan. Alam ko, nagrigat ti bumangon, ti bigat ti Domingo. Correct? Yes. Salamat. Yung pamilya, yung mga kapatid ni Carlo, tumakder kay man. 2 pamilya to. 2 family. Tumayo kayo. Ayan, oh. May mga anak na. Resulta ng family devotion. Nung una, in-invite ni Fernan doon sa bahay nila, medyo mabainda nga mapan. Sabi ni Fernan, Pastor, nagsagana kami, nagluto kami pa. Kasta talaga mabainda siguro. Sikat mapan dumanon di ayanda. Ayan, no? Naka-devotion kayo kagabi? Kahapon? 2 beses na. At sana tuloy-tuloy na kayo, ha? Satan will attack you. Satan will attract you. Pero ipaglaban nyo ang iyong pagsamba sa Panginoon. Ha? Okay, palakpakan natin sila. Kumustahin naman natin dyan sa Lawag. Yung ating mga folks sa Lawag. Ayan. Okay. Praise God. Huwag niyong hayaang mawala ang worship life ninyo, ha? How about, nandyan pa ba yung ating Tugigaraw? Patiin ko nga yung ating Tugigaraw. Nandyan pa ba sila? Alana? Nag-check out na. How about, sige, pakita mo na lang lahat para makita natin yung mga iba. Okay. Ito yung mga kasama. Ayan, nandyan pa pala. Praise the Lord. Amen. Good morning. At may kasama pa sila ngayon, ha? Praise God for that. Ayan. Okay. Si Brian ba yan? Is that Brian? Brian! Siya po ay bagong attendee namin sa Bible study. Every Saturday night, by God's grace, minsan pa lang kaming hindi nakapag-family devotion ever since. Kasi nga meron silang pinuntahan. But every Saturday night,
I always conduct family devotion with them. Consistently. Kahit pagod na, kahit marami pa akong gustong gawin, but by the grace of God, minimit ko po sila at salamat sa Panginoon, nagpapatuloy naman sila. Okay? Alright, praise God for that. Sino pa yung iba natin dyan na mga kasama sa abroad? Okay. Si Ma'am Marites, I'm glad to see Ma'am Marites right there. Matindi po ang atake ng Diablo sa kanya ngayon. Na-revive po yung tumor dito sa kanyang brain. And she's going through a lot of pain sa kanyang hospitalization, treatment, chemo, matindi po ang kanyang pinagdadaanan. Attack. Pero praise God, kasama nating mag-worship ngayon. At yung iba nating brethren sa Singapore, sa Canada, sa Hawaii, sa US, sa California, Tingras, let's keep on going. Amen? Alam niyo po, nung kumanta yung choir, yung Here Am I, tinaas ko yung kamay ko eh. Pastor James, tinaas ko yung kamay ko. Sabi ko, Lord, here am I. 8.5 billion people in the world. I don't know how I could help, but here am I. Allow me to reach to millions of people, Lord. Allow me to reach out to millions of people. There's a lot of work to be done. Kaya kung para sa Panginoon, hanga pagsasadutan, hanga pagsusulitan. Dapat kung para sa Panginoon, nandyan ang sigasig natin. Nandyan ang passion natin. Nandyan ang puso natin. Life is short. Manulat tawon mon tirabaw ti daga. Isong agpasnag ka agserbi ti Apo, basit na tiyempo tay tirabaw ti dagan kakabsat. Let's serve God while we can. Amen? Okay. So we are now dismissed. God bless you. To God be all the glory.